Mga kapatid, sa pamamagitan nga po ng ating pagdiriwang sa araw na ito, binubuksan natin ang 49 o 40 araw ng masusing paghahanda para sa mga dakilang araw ng ating kaligtasan. At maraming salamat sa inyong pagtugon sa paanyaya. Tayo ngayon narito, hindi dahil ito'y isang obligasyon. Sa buong taon, meron lamang tayong 3 days of obligation. January 1, dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. December 8, dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria. At December 25, ang dakilang kapistahan ng pagsilang ng Panginoon. Yan ang tinatawag natin Day of Obligation. Tayo'y kinakailangan at tungkulin natin magsimba upang pasalamatan, papurihan ang may kapal. Pero ang Ash Wednesday ay hindi Day of Obligation. Hindi ka nagkakasala at wala kang nilalabag kung hindi ka man makapagsimba. Kaya't yung pagtungo natin dito'y isang malayang pagtugon sa paanyaya ng inang simbahan. Ang Ash Wednesday ay hindi day of obligation, pero ito isang napakahalagang araw sa ating buhay, pananampalataya sa ating kaligtasan. At tulad nga po ng nabanggit, ito ay ang pagsisimula ng ating masusing paghahanda. Kaya't yung pagparito natin ay isang kusang pagtugon, pagpapakita natin na tayo'y handang makiisa sa mga gawain sa panahong ito. Hindi obligasyon. Pero sa sandaling tayo'y kusang lumapit para tanggapin ang abo sa noo, yon ay tumatanggap tayo ng obligasyon. At ano ang ating obligasyon? Tayo ay makikisa sa diwa ng Kwaresma. Kaya't mamaya, hindi ho kayo obligado magpapahid ng abo. Pero kapag lumapit kayo, tandaan natin, tayo'y kusang tumatanggap ng isang obligasyon. Makisa tayo sa diwa ng Kwaresma. At ano nga ba ang diwang ito? Ang mas mataimtim na pananalangin. Buong taon tayo nagdadasal. At sana nga po, lagi bahagi ito ng ating pang-araw-araw na gawain. Sa umaga pagkagising, ano man ang ating gagawin, at lalo na sa gabi bago tayo matulog, dapat tayo nagdarasal. Pero sa panahon ito, dinadagdagan pa natin ang panahon at sinisikap natin sa mas mataimtim na pamamaraan, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Tinatanong natin sa Kanya, anong Kanyang kalooban na nais niyang gawin natin. Pangalawa, tayo ay maraming sakripisyo na ginaganap sa buong taon. Maring ito'y sakripisyo alang-alang sa mga taong ating minamahal. At sana nga po, sakripisyo sa Diyos na ating minamahal at pinaglilingkuran. At sa panahon ito ng Kwaresma, kung kailan ay ating aalalahanin ang mga sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon alang-alang sa atin, tayo'y Kanyang minamahal, dadagdagan natin
ang sakripisyong ito. At nakatutuwa po na inilabas ng kapulungan ng mga obispo na kung meron man tayong gagawing fasting, hindi lamang fasting, pag-aayuno sa pagkain. Ang panawagan, fasting sa ating pagkahilig sa mga electrical o electronic gadgets. Di ba, no? Sa atin, pagkagising pa lang, agad ang hinahanap? Cellphone. Baka merong message. Maghapon, hindi tayo mapalagay. Lagi tayo nagbabrowse sa Facebook. Pag-alipin tayo nito mga electronic gadgets. Ang panawagan ng mga obispo, ba't hindi sa bahaging ito magkaroon tayo ng pag-aayuno? Hindi lamang sa pagkain, kundi dito sa mga kinahihiligan natin, ginagawa nating Panginoon. Tayo napapaalipin sa mga electronic gadgets. Higit na sakripisyo. Hando din po yung sakripisyo ng pananahimik. Napakagulo ng mundo. Gusto natin lagi meron tayong kausap. No? Ba't hindi tayo maglaan ng panahon ng pananahimik? Mahirap yan. Pero kusa natin titiisin. Bakit? Ito'y alang-alang sa Panginoong ating minamahal sapagkat sa ating katahimikan, nagkakaroon siya ng pagkakataon para tayo ay kausapin. Pagkakawang gawa. Marami sa atin ang mapagkawang gawa, no? Tumutulong sa kapwa. Pero sa panahong ito, dadagdagan natin. So tayo'y patuloy na magkakawang gawa sa pagnanais natin tayo maging instrumento ng Diyos para ang kanyang biyaya ay may parating natin sa mga kapuspalad nating kapatid. So yan ang ating kusang inaako. Tayo ang kusang nag-oobliga sa ating sarili. Hindi ito isang utos na sa pilitang ipinapataw sa atin, kundi kusa tayo ang nagsasabi, obligasyon mo ito para ipakita ang pagnanais mong pumasok sa diwa ng Kwaresma. So yan po sana maging pananaw natin. Ang Ash Wednesday, hindi day of obligation. Pero kapag tayo lumapit sa pagtanggap ng abo, tayong kusang nagtatalaga ng ating sarili. So ang abo sa noo ay hindi dekorasyon. Ang pagtanggap natin ng abo ay isang deklarasyon. Ako'y makikisa sa diwa ng Kwaresma. Mga kapatid, habang tayo ay tahimik na tumatanggap ng abo sa noo, iyukol natin ang panahon para magbulay-bulay. Saan tayo nagkulang sa mga nakarang panahon na kinakailangan nating punan? Saan tayo nagmalabis upang tayo ay magbagong buhay? Hangarin natin na tayo umunlad sa kabanalan, sa ganitong parang lamang, tunay na ang pagdiruang natin na mga araw ng kaligtasan ay magiging mabiyaya para sa atin.